Dito naman po tayo sa good news. Unang-una, gawing voluntaryo po ang pagbabayad ng mga OFWs ng Philhealth premiums. Alinsunod dito, inanunsyo na po ni Secretary Duque ng Department of Health na sinususpindi po niya ang item 10(2)(c) ng Implementing Rules and Regulation ng Universal Healthcare na nagpapataw ng mas mataas na kontribusyon habang meron tayong problema po sa COVID-19. Inanunsyo na rin po ng POEA at ng OWA na hindi na po i-require ang pagbayad ng ng Philhealth premiums ng mga OFW para sila po maisyuhan ng kinakaulang mga papeles, yung tinatawag na OEC para makalabas ng bansa. Bilang pangunahing nagsulong po ng Universal Healthcare Law sa 17th Congress, lilinawin ko lang po. Wala po sa batas na nagsasabi na dapat patawan ng mga OFWs ng karagdagang premium sa pamamaraan na nais pong ipatupad ng PhilHealth. Yan po ay nasa Implementing Rules and Regulation para lang po sa kaalaman ng lahat. Back to you, Sec. Rocky. From Rose Novenario of Hataw, dalawa po ang tanong niya, pero yung second question niya, nasagot niyo na po about yung arrest kay former Senator Jinggoy Estrada. Ito po yung una niyang tanong. Makatwiran po ba na maging hostage ang isang OFW na kailangan magbayad ng mataas na PhilHealth premium bago ma-issuehan ng Overseas Employment Certificate habang ang matataas na opisyal ng PhilHealth ay tumatanggap ng mahigit 1 bilyong pisong bonus at benepisyo? Napanagot na po ba ang mga alleged tiwaling opisyal ng PhilHealth sa mga napaulat na anomalya gaya ng ghost patients at ghost dialysis? Nahirapan ako sumagot dyan, Rose, kasi para may conflict of interest ako bilang isang Harry Roque na nagsulong ng Universal Healthcare at Harry Roque na linalabanan yung korupsyon sa PhilHealth. Pero bilang spokesperson po ng Presidente, ang masasabi ko lang po, inatasan po ng Presidente ang POEA at ang ng OWA na wag nang gawing requirement ang pagbayad ng PhilHealth para makuha yung overseas certificate, OEC, employment certificate. No? So, hindi na po kayo hostage, gaya ng sinabi mo. Pagdating doon po sa issue ng good government sa PhilHealth, ay hindi na po ako magkukomento dyan. In my personal capacity, ang sasabihin ko na lang po, zero tolerance po ang Presidente sa korupsyon. Nakabinbin po sa ombudsman ng mga kaso at inaasahan po natin na ang bagong liderato ng PhilHealth ay tignan naman at pag-aralan itong mga reklamong ito. Zero tolerance po ang Presidente Duterte sa PhilHealth. Ang korupsyon sa PhilHealth. From Janeline Kabiling na Manila Bulletin, will the Palace support Secretary Duque's call to suspend PhilHealth premium hike for OFWs? Tsaka yung any appeal daw to PhilHealth to settle financial obligations to hospitals. USC Hospital has retrenched workers partly due to financial losses, including PhilHealth failure to pay 180 million obligation. Well, as I said earlier po, no, ang Presidente na po ang nag-issue ng direktiba na itigil muna itong mga paratang o mga pabigat sa OFWs natin habang panahon po ng COVID-19. At yan naman po ay nagkaroon ng mabilisang aksyon ng ating kalihim ng kalusugan, no? At sinuspindi nga yung increased collection para sa PhilHealth. No? At uulitin ko po, hindi na po kinakailangan ipakita ang resibo na nagbayad ng PhilHealth para makakuha po ng Overseas Employment Certificate. Lilinawin ko lang po kanina, no, nung sinabi ko na bilang author ng Universal Healthcare, wala po sa batas yung ganitong pagsingil sa OFW. Yan po ay nasa IRR. At hindi man lang po ako naimbita dyan sa IRR na yan. So wala po tayong alam kung ano naging batayan nila sa pagsulat ng IRR na yan. Ganun pa man, ay suspendido na po yung provision ng IRR na nagpapataw ng mas mataas na PhilHealth premiums. Okay, Secretary Roque, yan po mga naging katanungan ng ating mga kasamahan sa Malacanang Press Corps. Okay, maraming salamat po sa inyong lahat. At as usual, mga kababayan, let's all keep safe and thank you, Yusek.
Nagkaroon po ng report ang prestigiyosyong magazine na The Economist. At ang sabi po ng The Economist, ang Pilipinas daw po ay pang-anim sa emerging economies na merong high level of financial strength. Ibig sabihin, malakas po ang ating ekonomiya. Ang Pilipinas po ay pangatlo sa Asia at nangunguna po sa ASEAN. Kasama rin po sa top 10 ang iba pang ASEAN countries na pinangungunahan po ng Thailand na number 7 at iba pang Asian countries kasama na ang Saudi Arabia, Bangladesh at China. Congratulations po, Mr. President, and to the entire economic team. At siyempre po, kami po ay binabati ang ating His Eminence Cardinal Luis Antonio Tagle sa kanyang pagtatalaga bilang isang Cardinal Bishop. Ito po ang pinaka-highest title ng isang kardinal sa simbahang Katolika. Ang tagumpay niyo po, Your Eminence, ay tagumpay ng buong sambayanang Pilipino. Maraming salamat po sa karangalan and congratulations. Questions? Joyce of DZMM? Yes, good afternoon po, Secretary. Sir, just to be clear on government policy on relief operations, I believe na balitaan nyo rin po this weekend na aresto po si former Senator Jinggoy Estrada dahil hindi daw po siya nakipag-coordinate sa LGU at wala po siyang hawak na quarantine pass when he gave out free bangus sa mga taga San Juan. Ito po ba ay dapat po na ginawa, inaresto si former Senator Estrada? Alam niyo po, pinapaubaya na po namin yan sa mga nag-enforce ng ECQ dyan po sa San Juan. No? At ang balita ko naman po, ayon sa PNP, binigyan po ng stern warning si dating Senador Estrada. We leave it at that. Some are At saying po kasi, Secretary, nakikiusap po kami doon sa nais magkawang gawa, makipag-coordinate po tayo sa LGUs dahil doon sa pagbibigay po ng ayuda sa ating mga kababayan, kinakailangan naman po magkaroon ng safeguards na hindi po magkumpul-kumpulan at magdagsain kayo ng mga taong bayan. No? Kinakailangan magkaroon ng mga hakbang para masigurado ang social distancing habang namimigay ng ayuda. some are saying, Secretary, that this is an issue of politics in San Juan City. May panawagan po ba ang palas sa LGUs in terms of politics sa mga ganitong panahon na meron tayong kinakaharap na pandemic? Ang panawagan po ng Presidente sa buong sambayanan, isang tabi po muna natin ang politika habang nandito yung krisis sa COVID-19. Okay. Secretary, you mentioned may mga places nga po recommended for extension of ECQ. How about meron po bang places naman na dininay ang IETF para mapasailalim sa ECQ? Wala pa naman pong nadi-deny. Ang inaktuhan po ay yung merong mga pending requests. And last na po for me, balik session na po ang Congress today. Meron po ba tayong inaasahan from our lawmakers or may panawagan po ba tayo na sana unahin nila na key pieces of legislation? Well, umaasa naman po kami na talagang magiging kaagapay po ng Presidente ang ating mga kongresista at senador para magbigay ng tulong sa buong sambayanan sa panahon ng krisis na ito. Thank you so much, Secretary. Thank you. Rocky? Hindi kita naririnig, Rocky. Ang posibleng pag-lift ng ECQ sa National Capital Region by city po mismo. Natanong po ito kasi may ilang cities daw po sa Metro Manila ang mataas pa rin ang COVID-19 cases like Quezon City and Manila. And there are fears from some na baka daw po ma-lift na ang ECQ sa mga syudad na ito, mas tumaas daw po ang COVID-19. Ano po ang take dito ng IATF? Well, bilang tagapagsalita po ng IATF, wala pa pong desisyon kung ano mangyayari pagdating ng 15 ng Mayo. Ang desisyon po ay nakabase sa siyensya at nakabase po doon sa ating ekonomiya. Habang hindi po sapat ang ating kapasidad na magbigay ng medical attention doon sa posibleng mga magkasakit, ay baka hindi pa po ma-lift ang ECQ. Pero binabalanse rin po natin yan doon nga sa karapatan ng mga mamamayan na magkaroon ng hanap buhay. Siguraduhin lang po natin na kaya natin bigyan ng lahat ng magkakasakit ng medical attention dahil hanggang ngayon po wala pang bakuna, wala pang gamot din sa COVID-19. Pero wala pa pong desisyon dahil pang-4 na araw pa lang mula po nagkaroon ng 2-week extension ang ECQ. Titingnan po natin ang datos.
Yung second question niya, if ever lang po daw na mag-decide ng IATF na mag-GCQ ang NCR, do we expect activity sa Palace on Monday, May 18? Status quo pa rin po ba o virtual presser pa rin tayo? Wala naman po ako nakikitang problema dito sa virtual pressers na ginagawa natin. Trish, CNN? Secretary, good afternoon po. Sir, I'd like to ask for your din po sa Philhealth. I understand suspended na po yung yung pagtataas po ng contributions sa OFWs. But sir, ibig sabihin suspended, pero in the long run, sir, sisingilin pa rin po ba sila? So many OFWs and different groups are reacting to this na sabi po, nasasaktan masyado yung OFWs dito sa pagtataas na ito. Ano pong, is there any possibility na completely hindi na po matuloy itong pag-increase ng contribution sa OFWs? Well, sa ngayon po, habang meron tayong krisis, ang naging desisyon ng Presidente, wag na muna tayo magpataw ng karagdagang pahirap, no, sa ating mga OFWs. Lalong-lalo na sa panahon na napakadami sa kanila ang nare-repatriate at nawala na rin ng trabaho. Now, whether or not mapapatataas po yan, well, realidad po na ang isang insurance system ay kinakailangan nakabase po sa actuarial science. Ang linilinaw ko lang po ay unang-una, ang pagtaas po ay hindi 3%. It's only 0.5%. Hindi po 3%. At pangalawa, nakasaad po sa batas na ating sinulong na kapag hindi nakapagbayad ng premiums, hindi po yan dahilan para mawala ng benepisyo. So kahit anong mangyari po, sagot po tayo ng Estado dahil alinsunod po ito sa obligasyon ng Estado na magbigay ng karapatan ng kalusugan sa lahat ng mamamayang Pilipino. Secretary, on another topic, today is May 4, and ngayon po yung araw na mag-expire yung franchise ng ABS-CBN. What can we expect when 12 midnight strikes? Will they go off-air? And at the same time, sir, over the weekend, Solgen Calida has warned the NPC against issuing a provisional authority to ABS-CBN. Is there any chance, sir, na mag-intervene ang Presidente to let or Malacanang to let ABS-CBN continue with its operations, considering, sir, that we are in a crisis and ABS-CBN and so as other media networks are also playing a very important role? Well, ang Solgen po ay isang alter ego ng ating Presidente at sumulat na nga siya sa National Telecommunications Commission. Itong bagay pong ito is a matter that must be dealt with by the NTC as a quasi-judicial body at aantayin po natin ang sagot ng National Telecoms Commission at ang Presidente naman po ipatutupad po kung ano magiging desisyon ng National Telecommunications Commission. So sir, kung halimbawa po ang scenario natin is hindi po makapagbigay ng provisional authority itong NTC, wala na pong ABS-CBN by tomorrow. Tama po ba? And at the same time, sir, sorry, 3 questions. Possible po ba or can the President, parang for this crisis lang, sir, suspend muna yung rules governing or surrounding yung regarding sa franchise ng ABS-CBN po? Meron po kasing batas na nagbibigay ng kapangyarihang magbigay ng kasagutan dito sa mga tanong mo sa National Telecoms Commission. So hahayaan po namin ng NTC magdesisyon. At kung ano man ang desisyon ng NTC, ipatutupad din po yan ng buong gobyerno. So ang decision po ay nasa NTC. Sir, sorry, very last na po talaga. I remember, President... Nahawa ka na kay Joseph Morong, ha? Yes, okay. First time and last time for this week. Sir, I remember during an ambush interview with President Duterte, sabi niya po noon na pinapatawad niya na po yung ABS-CBN and yung ginawa po ni Solgen before was on his own. At this time, sir, is the President acting or is the Solgen acting on his own when he warned the NTC? Kumbaga, wala pong kinalaman si Presidente doon sa naging recent action ni Solgen Calida. Well, ang alam ko po ay yung alam nyo rin na napatawad ng Presidente ang ABS-CBN. Pero hindi naman po pwedeng ma-impluensahan ng ating Presidente ang NTC dahil sa batas, decision po niya yan. Decision po ng komisyon yan at hindi naman po pwedeng pangunahan ng Presidente ang NTC pagdating sa isyong ito. Hayaan na muna natin magdesisyon ang NTC. Thank you, sir. Thank you, Secretary. Yusek Rocky?
Dalawa yung tanong ni Chris Jose ng Remate, pero yung ikalawang tanong niya, nasagot niyo na about Philhealth. Yung unang tanong niya, muli pong nagpositibo si Senator Sani Angara sa COVID-19. And then may isa rin sundalo na after 2 weeks gumaling pero nag-positive pa rin daw ulit sa Zamboanga del Sur. Ano daw po ang explanation sa bagay na ito? Normal ba itong ganitong usapin? At kung maaari daw pong ito ang maging batayan para ma-extend ang ECQ sa National Capital Region after May 15. At ano daw po ang maipapayo nyo sa mga pasyenteng nakakaranas ng gatong sitwasyon? Well, unang-una po, no, best wishes and get well soon kay Senator Angara. But I'm not qualified to answer your question. Hindi po ako doktor, so I will defer to Yusek Vergere. Maricel Halile. Hapon po. Sir, just a few clarification lang po doon sa additional beneficiaries for the first tranche. Paano po pipiliin yung additional 5 million? Automatic po ba na yung na-reject doon sa first list, kasama na po sila doon sa additional 5 million? Meron naman pong guidelines ang DSWD at meron ding appeals procedure. So siguro, titignan din ng DSWD yung mga pamilya na na-reject nung unang beses na nagdesisyon kung sino yung 18 million families na yan. So, ang suma total po dyan, inaasahan natin na 5 milyong karagdagang pamilya ang magkakaroon ng ayuda. At sang-ayon din po yan sa guidelines ng DSWD. Opo, pero saan po natin kukunin, sir, yung funds considering na yun pong 200 billion na nakasaad po dun sa Bayanihan Act allotted po for only 18 million families. So ano po yung plano natin? Well, sa ngayon po, first tranche pa lang ang malinaw. Aabangan po natin ang desisyon ng ating presidente para sa second tranche. But I can assure you na yung ayuda na ibibigay sa additional 5 million families is within the budget given to Congress for the SAP. But sir, will there be any changes po doon sa 7-day extension na binigay ng DILG considering na sa ngayon po, like yung sa Navotas, nasa 13.2% pa lang daw po yung nadidistribute nila. So mahihirapan sila na matapos and then there's additional 5 million. So will there be an extension po dun sa distribution? Well, definitely po kasi yung 5 million, karagdagang pamilya po yan. So yung mga hindi nakatanggap, masama ang loob, may pag-asa pa po, no? Dahil naintindihan naman ng presidente natin na talagang napakadaming nawalan ng hanap buhay nung tayo nagkaroon ng ECQ. Konting tiyaga lang po, pasensya na po talaga. Hindi po natin gusto mangyari ito. Pero ulitin ko po, no, yung 4-piece natin kasi pinamimigay natin sa pamamagitan ng pagpapatawag sa lahat ng beneficiary sa mga multi-purpose centers at ginagawa yan isang araw, tapos na. Hindi po natin pwede gawin ngayon yun dahil kinakailangan nga mag-social distancing. Kaya nga maraming mayor na nagsabi na ipakulong niyo na po kami at hindi namin talaga kaya gawin dahil nga merong social distancing rule. No? So, pag-intindi na lang po, tapit bisig tayo, makakaraos din po tayo, makakarating din po sa inyo ang ayuda. Sir, last na lang po, what will happen po doon sa second tranche ng amelioration? Will there be any delay considering po na merong additional for the first tranche? Well, number one, di pa po natin alam kung anong scheme na aaproba ng presidente. Ito namang 5 million additional families, alinsunod yun sa deklarasyon ng presidente na dapat lahat ng nangangailangan dapat mabigyan. Pero uulitin ko po, talagang wala pong aamin ang lahat ng nangangailangan ay nabigyan. Kasi meron pa rin magrereklamo na hindi sila nabigyan at nangangailangan sila. Pero siyempre po, limited ang budget. Pero sa tingin ko, ang 5 million out of the... Back to Yusek Rocky. From Rose Novenario of Hataw, dalawa po ang tanong niya, pero yung second question niya, nasagot niyo na po about yung arrest kay former Senator Jinggoy Estrada. Ito po yung una niyang tanong. Makatwiran po ba na maging hostage ang isang OFW na kailangan magbayad ng mataas na Philhealth premium bago ma-issuehan ng Overseas Employment Certificate habang ang matataas na opisyal ng Philhealth ay tumatanggap ng mahigit 1 bilyong pisong bonus at benepisyo? Napanagot na po ba ang mga alleged tiwaling opisyal ng Philhealth sa mga napaulat na anomalya gaya ng ghost patients at ghost dialysis? Nahirapan ako sumagot dyan, Rose, kasi para may conflict of interest ako bilang isang Harry Roque na nagsulong ng Universal Healthcare at Harry Roque na linalabanan yung corruption sa Philhealth. Pero bilang spokesperson po ng presidente, ang masasabi ko lang po,
Inatasan po ng Presidente ang PUEA at ang ng OWA na wag nang gawing requirement ang pagbayad ng Philhealth para makuha yung overseas certificate, OEC, employment certificate. No? So, hindi na po kayo hostage, gaya ng sinabi mo. Pagdating doon po sa issue ng good governance sa PhilHealth, ay hindi na po ako magkukomento dyan. In my personal capacity, ang sasabihin ko na lang po, zero tolerance po ang presidente sa korupsyon. Nakabinbin po sa ombudsman ng mga kaso at inaasahan po natin na ang bagong liderato ng PhilHealth ay tignan naman at pag-aralan itong mga reklamong ito. Zero tolerance po ang Presidente Duterte sa PhilHealth. Ang korupsyon sa PhilHealth. Joseph Morong. Joseph. Hello, sir. Yes, sir. Mr. Last Question. Kamusta ka Sir, na? first subject. Ayos na. Sir, first subject, first of maybe three. First subject, sa SAP, no? You said that the President added 5 more million ng families. How much will this entail? Well, di po ako magaling sa multiplication, pero that's 5 million times 5 to 8,000 per recipient. 5 to 8,000. Okay. Sir, dati, before yung ibang mga provinces nilagay sa GCQ, ang sabi ng IATF, kayo, no, ng Malacanang, is that itututok yung SAP sa ECQ areas na lamang. Ibig bang sabihin ito, sir, na yung mga nasa GCQ now will not receive SAP anymore? Wala pa pong desisyon na pinal, pero mukhang ganun po tayo patungo kasi binuksan na naman po natin ang ekonomiya ng mga lugar na nasa ilalim ng GCQ at pwede na maghanap buhay yung mga mamamayan natin sa GCQ areas. Okay, so sir, wala na, pwede o wala na yung sa GCQ areas? Hindi pa po pinalian, pero po pwedeng mangyari po yan dahil nga po dinamihan natin yung mga makakakuha ng ayuda sa SAP, naging 23 million instead of 18. So at syempre po yung superseding event ay pwede na maghanap buhay yung marami nating mga kababayan under GCQ. Sir, just last on this topic, no? Bakit ganun? Whose fault is it na may mga nagrereklamo pa rin na hindi nakakatanggap ng SAP this late in the game? Tapos na tayo sa isang buwan, more than 1 month. Ano, we have to go beyond finger pointing. Ang importante ay makarating ang ayuda sa taong bayan. At yan naman po talaga ang pinakikiusap na po ng Presidente. Gawin na po natin ang lahat under the limitation na kinakailangan may social distancing, iparating na natin yung ayuda. One consolation po is ang mga local government units naman talaga ay namigay din ng ayuda galing sa kanilang sariling mga budget. Pero hindi po yan sapat. So the President po is again appealing to all LGUs. It's a matter of life or death po. And that is how they should deal with this issue of distribution of the SAP. Alright. Sir, can I shift to GCQ, no? Si Secretary Anyo kanina, he floated the idea na mukhang ang direction natin is as far as yung mga nasa ECQ areas, localized quarantine. Are you aware of this option? And can you elaborate what he meant since you're also in the meetings? As I said po, no, it all depends on science. And it also depends on economics. Kung kakayanin natin na isarado ang ekonomiya indefinitely hanggang magkaroon ng bakuna, bakit hindi? Hindi po natin kaya yon. So then the next best is buksan yung mga lugar kung saan meron ng kapasidad magbigay ng medical treatment para naman magkaroon na ng hanap buhay yung mga mamamayan. And that is one possibility, no, na pwedeng maibaba ang ECQ sa Metro Manila. Anything is possible at pwede rin na yung mga hotspots sa Metro Manila will remain under ECQ. It will depend po dun sa datos na makakalap natin bago magde-decide ang IATF kung anong gagawin on or before May 15. Okay, sir, in terms of data, yung health capacity, I'm sure you've discussed it sa meeting. No? Ano yung capacity natin, healthcare capacity natin in Metro Manila? Well, kulang pa po lalo na yung ating critical care beds, no? In fact, almost exhausted na po yung ating mga ICU beds sa Metro Manila. Kaya naman po ginagawa natin ang paraan na una-una, linilimit na lang natin yung mga malalang kaso ng COVID-19
sila po yung pupunta sa mga ospital at yung mga positive cases na po pwede nang magamot na without the use of ICU, doon na sila sa We Heal as One Center. So, meron naman po tayong 15 One Heal as One centers ngayon, kaya meron naman po tayong additional capacity to deal with yung mga taong meron ng sakit ng COVID-19. Okay, so super last. Domestic travel, suspended siya ngayon, but we've been discussing last week, no, na pwede nang ituloy yan, GCQ to GCQ. So after next week, meron ng domestic travel for ordinary people, not just food. The latest from CAAP and the OTR is all commercial flights are still suspended until May 15. So although the possibility is there, suspended po ang commercial flights. Di sila maa-allow pa rin lumipad, even for domestic. No? So ang po pwede po ay yung mga sweeper flights, yung mga medical flights, at iba pang mga emergency flights. After May 15. Well, after May 15, we will find out po, no? Because we will also determine nga, in the first place, kung pwede na mag-operate ang NEA at Clark at saka yung mga major airports including Cebu and Davao. Yan po talaga yung 4 largest airports natin. So, napakahirap po talaga that the hubs are still under ECQ. Okay. Okay, Rocky, Yusek, Rocky? From Belia Carriazo ng Bandera, may isa daw pong netizen nang lumapit sa kanila at inireklamo ang nangyaring anomalya sa pagkuha ng social amelioration program sa kanilang barangay sa Caloocan City. Ayon sa reklamo ni Nicole Longkop, may ibang kumubra daw po ng 8,000 na ayuda ng kanyang 49-year-old na nanay na pumunta raw ang nanay niya para kunin ng 8,000 sa isang barangay. Noong April 28, sinabi ng namimigay ng SAP na may pumirma na at kumuha ng ayuda nila. Hindi daw sila pinakinggan ng namimigay sa kanyang reklamo. Kahit daw po barangay ay hindi siya pinapasok na magreklamo siya. Tinangka daw po nilang tumawag sa DILG para magreklamo pero wala umanong sumasagot sa telepono hanggang sa naubos na lang daw po yung load nito. Taliwas daw po ito sa mga sinasabi ni Pangulong Duterte na magsumbong basta't may reklamo. So, ano daw po yung magagawa dito ng Malacanang? Humihingi po sila ng tulong sa Malacanang kung ano ang dapat gawin. Well, kung sino man yung nagtanong sa media, maraming salamat. Sa iyo na po kami makipag-ugnayan para masigurado na maaktuhan ito ng DILG, pero sigurado po gagawa ng kaukulang hakbang ang DILG para parusahan kung sino pong gumawa nito. So sa amin na po kayo makipag-ugnayan kung hindi nyo may reach ang DILG, and we will make sure na magkakaroon po ng aksyon ng DILG. Pero hindi po yan kinukonsente ng ating presidente. From Eileen Taliping ng Abante Tonight, is there a chance for the left out of PWD, senior citizens and single parents to be included in the second list for SAP? Apparently, marami umanong hindi nakatanggap ng cash assistance na dapat sanang makatanggap pero hindi daw allegedly na isama sa listahan ng DSWD. Well, wag na natin pag-usapan ng second tranche. Ang sagot ay yes, 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 yes. Dahil meron na nga pong 5 million additional families na mabibigyan ng ayuda during the first tranche of SAP. From Jason ng FOCAP, Dr. Mingita Padilla, who was among those consulted by the government, has said that there appears to be an immense backlog in the number of cases being reported by the DOH. An estimated 8,000. She accused the DOH of lying. May we get the sentiments of the IATF about this? Siguro hindi naman po pag-sisinungaling yan. It's just siguro mas kinakailangan natin ng mas accurate reporting. Ngayon nga po, iba na ngayon ang reporting ng DOH. No? Rinireport nila yung total number of tests done, 121,283 tests done, pero nire-report na rin nila kung ilang individual, 107,000 individuals. Meron din pong proposal na, alam nyo, kaya rin tumataas yung figures ng mga new cases of COVID kasi nagsuswab tapos tumatagal ng 3 hanggang 4 na araw yung resulta. So pag nag-test ng positive, ire-record lang siya after makuha yung positive test. So isang rekomendasyon ay, pag nag-positive ang isang tao, i-record yung additional case na yon dun sa petsa kung saan siya kinuhanan ng swab para mas accurate. Nang hindi naman tayo nagugulanta na biglang tumaas yung figure. Yung pala, dahil lumabas lang yung results ng swab testing. No? So,
Yun lang po, no? At ito ang dahilan kung bakit tinalaga po si BCDA President Vince Dizon at buong buo naman po ang tiwala ng buong IATF at ng Presidente kay Vince Dizon para maging T3 SAR, Test, Trace, and Treat. Pagtiwalaan po natin si Ginoong Vince Dizon na dami pa niya ang testing capacity ng buong bayan, hindi lang po ng gobyerno, pati po ng pribadong sektor. From Pia Gutierrez, ABS-CBN, follow-up lang po about their franchise. What is Malacanang's stand on the issue? How do you see the threat given by the Office of the Solicitor General that they may be prosecuted under the Anti-Graft and Corrupt Practices Act if they issue PAs to ABS-CBN and ABS-CBN convergence despite DOJ opinion that there is basis to allow broadcast entities to continue operating while their bills for franchise renewal remain pending in Congress? Well, nasagot ko na po yan, pero I will say it in another way siguro. We will apply the exhaustion of administrative remedies. The matter po ay didesisyonan ng administrative agency which has specialized competence para magdesisyon sa mga bagay nito, which is the National Telecommunications Commission, and we defer to whatever ruling the NTC may have. From Angel Ronquillo and Joe Montemayor, may report daw po yung DILG, May 16, posibleng malagay na yung ibang lugar dito sa Metro Manila sa GCQ. May listahan ba tayo, Secretary? At kung yung iba naman daw po sa Quezon City na posibleng ituloy pa rin yung ECQ kung may listahan na rin po daw? Spekulasyon pa lang po yan. Pang-apat na araw pa lang ng 2 weeks extension, titignan po natin ang datos. Siyensya, ekonomiya, yan po ang titignan. From Janeline Kabiling na Manila Bulletin, will the Palace support Secretary Duque's call to suspend Philhealth premium hike for OFWs? Tsaka yung any appeal daw to Philhealth to settle financial obligations to hospitals. USC Hospital has retrenched workers partly due to financial losses, including Philhealth failure to pay 180 million obligation. Well, as I said earlier po, no, ang presidente na po ang nag-issue ng direktiba na itigil muna itong mga paratang o mga pabigat sa OFWs natin habang panahon po ng COVID-19. At yan naman po ay nagkaroon ng mabilisang aksyon ng ating kalihim ng kalusugan, no, at sinuspindi nga yung increased collection para sa PhilHealth. No. At uulitin ko po, hindi na po kinakailangan ipakita ang resibo na nagbayad ng PhilHealth para makakuha po ng Overseas Employment Certificate. Lilinawin ko lang po kanina, no, nung sinabi ko na bilang author ng Universal Healthcare, wala po sa batas yung ganitong pagsingil sa OFW. Yan po ay nasa IRR. At hindi man lang po ako naimbita dyan sa IRR na yan. So wala po tayong alam kung ano naging batayan nila sa pagsulat ng IRR na yan. Ganun pa man, ay suspendido na po yung provision ng IRR na nagpapataw ng mas mataas na PhilHealth premiums. Okay, Secretary Roque, yan po mga naging katanungan ng ating mga kasamahan sa Malacanang Press Corps. Okay, maraming salamat po sa inyong lahat. At as usual, mga kababayan, let's all keep safe and thank you.